Nakapili na po ang Pangulo ng bagong Chief Justice, si Justice Maria Lourdes Sereno, ang kauna-unahang babaeng Chief Justice sa kasaysayan ng Korte Suprema. Siya rin ang pinakabatang mahistrado ngayon sa edad na 52. Kaya naman posibleng tumagal hanggang sa taong 2030 o aabot sa 18 taon ang kanyang paninilbihan sa Supreme Court. Live mula sa Supreme Court sa Maynila, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, isa na marahil yan sa pinakamatatagal na panunungkulan bilang Chief Justice ng Korte Suprema yung magiging termino nitong si Justice Maria Lourdes Sereno. At yan ay parehong disadvantage at advantage kasi paano ang hamon sa kanya ngayon ay paano mapamumunuan yung isang korte na bago ka pa lamang dito at yung mga senior justices ay tila tinanggalan mo ng tsansa na maging Supreme Court Chief Justice. Hindi na umiwas sa media si bagong talagang Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno nang intervene siya kanina, ilang oras lamang pagkatapos i-anunsyo ng palasyo ang kanyang appointment. Nagpasalamat siya kay Pangulong Aquino. I would like to thank the President for the trust he has reposed in me. But most of all, I give all the glory to God from whom all this goodness has happened. Nangako naman siya na tutuparin ang kanyang sinumpaang tungkulin at magiging independent daw siya. I would like to assure our countrymen that I will keep my oath of office faithfully to the end of my term. Isa si Sereno sa mga manok ng Integrated Bar of the Philippines o IBP para maging susunod na Chief Justice. Bago maglabas ng shortlist ng Judicial and Bar Council o JBC, number 2 si Sereno sa straw votes ng mga member ng IBP kasunod ni Supreme Court Associate Justice Roberto Abad. Hindi naman daw problema, magiging matagal na panunungkulan ni Sereno bilang Chief Justice na 18 taon. Medyo matagal talaga yan, no? Yung 18 years. No? Pero kung magaling naman talaga siya at pakita naman niya na maayos yung kanyang pamalakad, then it would be 18 golden years for the judiciary. Pero aminado ang IBP na isa sa mga pangunahing hamon ni Sereno ay ang pag-isahin ng Korte Suprema at makuha ang suporta ng kapwa niya mga maestrado, lalo na pagkatapos ng pagpapatasik sa pwesto kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Bukod dito ay kailangan ding mapatunayan raw ni Sereno na hindi siya magiging sunod-sunuran sa kagustuhan ni Pangulong Aquino. I am sure that hindi ganun ka-init din ang tanggap sa kanya, considering na napakabata niya among the justices. At pangalawa, meron silang recent history of division on many issues. I think it will take time. There has to be a healing process, and she would need to inspire the other members of the court that she is sincere in her desire to strengthen the Supreme Court. Hininga namin ng reaksyon si Corona sa pagkaka-appoint kay Sereno bilang kapalit niya. Sabi lamang ng dating punong maestrado, the appointment speaks for itself. Tumanggi rin siyang sagutin ang tanong kung maapektuhan ba ang moral ng mga associate justices ngayong ang pinakabata ang na-appoint bilang Chief Justice. Si Justice Secretary Leila de Lima na hindi na pabilang sa shortlist, sinabing mainam si Sereno bilang bagong Chief Justice. Sabi ni Secretary Edwin Lacerda, naniniwala raw ang Pangulo na si Justice Sereno ang pinakanararapat na may kakayanang ipagpatuloy ang reforma sa Korte Suprema at sa buong hudikatura. The President has a constitutional prerogative to appoint who he believes should lead the Supreme Court. The President believes that Justice Melo Sereno would be the person most capable of carrying out those reforms. Jessica, bukas alas 10 ng umaga yung magiging oath-taking nitong si Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ngayon, dahil incumbent siya ng Korte Suprema, AJ siya, nagkakaroon na naman ng vacancy sa Associate Justices na posisyon dito sa loob ng Korte Suprema, Jessica. Okay, and is it possible na kukuha ng bagong appointee na AJ o Associate Justice doon sa mga na-interview na ng JBC? Ang sabi ng IBP kasi miyembro yung IBC ng JBC, no? Magiging bagong proseso yan. So parang back to zero tayo sa pagpili ng magiging bagong Associate Justice. So magkakaroon ng bagong pagpapatawag ng mga nominations and then proseso ng pag-interview at pag-nominate ng JBC na naman para maibigay yung pangalan kay Pangulong Aquino, Jessica. Inasahan ba, Joseph, itong pag-appoint kay Justice Sereno bilang Chief Justice? Or was this parang by a long shot o sobrang break from tradition?
Well, number one, hindi siya break from tradition. Break siya from tradition because hindi senior associate justice yung na-i-appoint. No? In fact, among the nominees, medyo yung pinakabata. Pero kung unexpected ba to, some sectors are saying it is not. May nagsasabi pa nga na yung init ng issue doon kay Justice Secretary Leila de Lima bilang siya yung kunyari paborito ng Pangulo, sinasabi ng iba na smoke screen para maitago yung totoo raw na choice itong si Pangulong Aquino who is Justice Sereno. Ngayon, mukhang from a strategic point of view, may sinasabi ng mga court observers, kailangan mo ng isang Chief Justice na medyo kaalyado mo ng konti, no? Kasi ang nagko-correct ng actions ng Pangulo ay it's only the Supreme Court. Pero ang sinasabi naman ni Justice Sereno that she will be independent, Jessica. Okay, but clearly this is really the President's prerogative, kumbaga. Absolutely, kasi talagang provided yun naman sa under the Constitution na kung sino man yung gustong piliin ng Pangulo at according to whatever standards that he abides with, ay yun yung kanyang desisyon at yun yung karapatan niya bilang Pangulo. Okay, ang isang tabi, no, yung long-cherished tradition sa Supreme Court for seniority. Correct, kasi matatandaan natin na before, no, ang sinasabi ng mga ilang members ng JBC and even the IBP na parang considering what had happened before dun sa appointment itong si dating Chief Justice Corona na inungusan niya itong si Senior Associate Justice Antonio Carpio, parang panahon na raw para ibalik yung tradisyon ng seniority. Well, apparently this has not been followed today at mukhang may sariling choice itong si Pangulong Aquino, Jessica. Okay, maraming salamat, Joseph Morong.